Habang nakikipagkwentuhan si Kuya Rab sa pamilya, hindi niya maiwasang mapansin ang lungkot na nakaukit sa mga mata ni Pia. Bagamat pilit itong ngumingiti, halatang may dinadala itong mabigat na damdamin. Sa bawat kahan ng aming napupuntahan, iba't ibang kwento ng buhay ang aming nasasaksihan. May mga kwentong puno ng pag-asa, may mga kwentong puno ng pagsubok, at mayroon ding mga kwentong kahit matagal nang nangyari ay patuloy pa ring nagpapabigat sa damdamin ng mga naiwan. Isa sa mga kwentong iyon ay ang kwento ng pamilya ni Tatay Robin. Maagang umaga nang muling dalawin ni Kuya Rab ang maliit na bahay na tinitirhan ni Pia at ng kanyang mga anak. Makikita sa kanilang tahanan ang bakas ng kahirapan. Tagpi-tagping dingding, lumang bubong, at ilang kagamitan na halos hindi na magamit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, makikita pa rin ang pagsisikap ni Pia na mapanatiling maayos at malinis ang kanilang munting tahanan. Habang nakikipagkwentuhan si Kuya Rab sa pamilya, hindi niya maiwasang mapansin ang lungkot na nakaukit sa mga mata ni Pia. Bagamat pilit itong ngumingiti, halatang may dinadala itong mabigat na damdamin. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng pagkakataon na makausap ni Kuya Rab si Pia nang sila lamang dalawa. Dati pa kitang gustong tanungin, Pia, sabi ni Kuya Rab. Kamusta na talaga ang puso mo? Napayuko si Pia, ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Parang may pinipigilang emosyon, hanggang sa tuluyan ng pamatak ang kanyang mga luha. Kuya Rab, mahina niyang sambit. Hindi ko pa po kasi talaga nakakalimutan si Robin. Natahimik si Kuya Rab. Hindi niya agad inasahan ang sagot na iyon. Marami ang nagtatanong kung naka-move on na ba si Pia. Marami rin ang nag-aakala na baka may iba na itong minamahal o baka handa na itong magsimula muli. Ngunit iba pala ang katotohanan. Ayon kay Pia, sa bawat araw na lumilipas ay daladala pa rin niya ang alaala ng kanyang asawa. Kapag gabi po kasi, Kuya Rab, doon ko siya mas naaalala. Kapag nakikita ko ang mga anak namin. Kapag may problema kami. Kapag may mga pagkakataong kailangan ko sana ng katuwang. Hindi na napigilan ni Pia ang kanyang pag-iyak. Para sa isang inang naiwan upang mag-isang buhayin ang kanyang mga anak, hindi naging madali ang lahat. Maraming beses na raw siyang nawalan ng pag-asa. Maraming gabi ang lumipas na hindi niya alam kung saan kukuha ng pagkain para sa kanyang mga anak. Ngunit sa bawat pagsubok na kanyang nalalagpasan, mas lalo niyang naaalala si Tatay Robin. Kung nandito lang sana siya, umiiyak na wika ni Pia. Mas magaan siguro, mas madali siguro. Nang marinig ito ni Kuya Rab, agad niya itong inalaw. At doon na lumabas ang matagal ng itinatagong pag-amin ni Pia. Kuya Rab, minsan po natatakot ako. Natatakot po akong dumating ang araw na baka makalimutan na ng mga anak ko ang kanilang tatay. Muling natahimik ang paligid. Hindi pala tungkol sa pagkakaroon ng bagong minamahal ang kanyang lihim. Hindi rin pala tungkol sa paglimot. Kundi kabaligtaran. Takot siyang baka dumating ang panahon na unti-unting mabura sa alaala ng kanyang mga anak ang kanilang ama. Ayon kay Pia, bata pa ang ilan sa kanyang mga anak nang mawala si Tatay Robin. May mga pagkakataon daw na nagtatanong ang mga ito tungkol sa kanilang ama. Minsan ay ipinapakita niya ang mga lumang larawan. Minsan ay ikinukwento niya ang mga alaalang magkasama sila bilang pamilya. Dahil ayaw niyang lumaki ang kanyang mga anak na walang pagkakakilala sa kanilang sariling ama. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang pag-amin. Matapos panasan ang kanyang mga luha ay muli siyang nagsalita. May isa pa po akong gustong aminin. Napatingin si Kuya Rab. Ano kaya iyon? May iba na nga ba siyang minamahal? Handa na nga ba siyang magsimula ng bagong buhay? Huminga ng malalim si Pia bago sumagot. May mga taong nagtatanong po sa akin kung handa na ba akong magmahal ulit. Pero sa totoo lang po, hindi ko pa alam. Hindi dahil may iba na siyang mahal. Hindi rin dahil ayaw na niyang magmahal. Kundi dahil hanggang ngayon ay daladala pa rin niya ang sakit ng pagkawala. Kapag mahal mo talaga ang isang tao, hindi pala ganoon kadaling mag-move on. Natututo ka lang mabuhay kahit masakit.
Maraming nakarinig ng kanyang kwento ang napaluha. Sapagkat tunay ng may mga sugat na hindi man ganap na naghihilom ay natututuhan na lamang nating dalhin habang nagpapatuloy ang buhay. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Pia na lumaban. Pinili niyang bumangon araw-araw para sa kanyang mga anak. Pinili niyang maging matatag kahit maraming beses nang gustong sumuko ng kanyang puso. Dito naman nagpahayag si Kuya Rab ng kanyang paghanga sa katatagan ni Pia. Aniya, hindi madaling gampanan ang papel ng isang magulang na mag-isang lumalaban para sa pamilya. Ngunit sa bawat sakripisyo ni Pia, makikita ang tunay na pagmamahal ng isang ina. At bilang bahagi ng kanilang pagtulong, tiniyak ni Kuya Rab na hindi magiging mag-isa ang pamilya sa kanilang pagharap sa mga hamon ng buhay. Labis ang pasasalamat ni Pia, hindi lamang dahil sa mga tulong na kanyang natanggap, kundi dahil may mga taong handang makinig sa kanyang kwento. Mga taong handang umalele sa panahong pakiramdam niya ay wala nang natitirang pag-asa. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, isang mensahe ang iniwan ni Pia para sa lahat. Kung may mga tao pong dumaraan sa matinding pagsubok, huwag po kayong susuko. Darating din po ang araw na may magmamalasakit sa inyo. At higit sa lahat, huwag po nating kalimutan ang mga mahal natin sa buhay. Muling napuno ng emosyon ang kanilang munting tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang lungkot ang naroon. Kasama na rin ang pag-asa. Pag-asang balang araw ay gagawin din ang lahat. Pag-asang magpapatuloy ang buhay. At pag-asang mananatiling buhay sa puso ng kanyang pamilya ang alaala ng yumaong si Tatay Robin. At iyon ang tunay na pag-amin ni Pia kay Kuya Rab. Hindi pala tungkol sa pagkakaroon ng bagong minamahal. Hindi rin tungkol sa pagtataksil sa alaala ng kanyang asawa, kundi isang simpleng katotohanan. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya si Tatay Robin, at hindi pa siya tuluyang naka-move on sa pagkawala nito. Ngunit sa kabila ng sakit, pinipili niyang maging matatag para sa kanilang mga anak at para sa kinabukasang kanilang pinapangarap. Walang sawang tumutulong, walang sawang umaalalay, at patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga pamilyang nangangailangan.